na guys, ito ulit si Lucas sa Maximus Love TV. Yan, medyo na-miss ko mag-vlog ngayon ha. Last Saturday, July 6, nawalan tayo ng ibon. Abutin lang, may CCTV tayo guys. Problema nun, yun, yung SD card ko medyo na-corrupt. Hindi natin nakuha yung actual na pagdampot ng ibon. Pero yun, napitikan ng ano natin, CCTV natin. Tapos ayun, nag-follow up tayo sa mga kapitbahay. Andun yung ano, mukha ng tao na kumuha ng ibon around 12:28 ng umaga, madaling araw bale. Nag-prepare ako ng palis ng alauna ng madaling araw, may lalakarin ako. Hindi ko alam na salisay na pala ako. 12:30 na wala yung ibon. Tapos ang nangyari guys, hapon ko na kinabukasan napansin. Ito video nung ano, nung taong kumuha. Panoorin nyo guys. Guys, ito no, Sabado, July 6. 12:28 ng madaling araw, napitikan ng ating motion detect ng CCTV yung tao na pumasok at kumuha ng ibon natin. So kung makikita medyo malabo dahil ano, wala siya yung actual na CCTV footage ng pagkuha niya ng ibon. So ito guys no, may isang minutong nakalipas, palabas na siya ng ano namin, looban namin, dun kami sa dulo na yun eh. So makikita nyo sa CCTV guys, ito kuha to sa kapitbahay. Meron siyang bit-bit na tinatago doon sa kanyang jersey. So kung makikita nyo guys, yung kanyang jersey is kulay gray na nakalagay purok 7. Tapos sa likod may nakalagay na George number 19 yan. Lumabas na siya doon, lilinga-linga pa siya. Sigurong walang makakita sa kanya. So yan, panoorin ulit natin paano siya lumabas guys ha. Pansinin nyo, medyo alam niya yung lugar eh. Tapos nung medyo matatapat na siya sa CCTV, napansin niya siguro, ayan, yumuko siya dyan. So ayun na nga nangyari, no? Pumunta tayo ng barangay, na-report natin. Ayun, hoping na sana mabawi natin yung ibon. After one day, ayun na, may nakapagturo na kung ano itsura ng tao, kung sino siya. Pinatawag natin sa barangay, di ko na pakikita yung paghaharap natin dahil minor de edad yung nakakuha. Pero good news naman, nabawi natin yung ibon. So ito, pakita ko yung ibon guys. Nawawala. Bale, anak ito ng 3rd overall champion ng One Lop Race. Yung lap 1, siya rin yung nag-champion noon. Tapos yung tatay nito, bale, apo rin nung nanay niya. Bale, naka-line breed sila, Verbruggen, na-cross sa ibon na nakakuha ko kay Kirkwood, yung Canadian natin na tropa na namatay. Ano yun eh, tatay nung dalawang nag-first overall champion. Tapos yung Vandenbroek na pinag-crossan doon, yung Vandenbroek na lahi ng Abuyog champion natin. So ito siya guys. Ang nangyari sa usapan namin, may balik lang yung ibon. Como minor de edad naman yung tao. Nung nakita namin, halos kakilala lang din dito. So ang nangyari, usapan, pupuntahan ko sa loft. Previously, nung mga ilang buwan nang nakakaraan, meron dalawang inakay na nawawala. Andun din, ayun, pakikita ko sa inyo, ito siya. So ayan guys, itong ano, nasa ibabaw na to, nakakulay green na naka-personal band. Tapos yung personal band niya, kung makikita nyo, binaklas. Yan yung nawawala nung April 27, kasama nung ka-nestmate niya, ito. MacArthur ko, palaro ng BBCM. So, ito nasa around 25 days old lang to nung nawala eh. Buti man nabawi, at yung kulungan naman daw, wala man trapdoor, di naman daw naturuan. So, hopefully maturuan natin tong isa, may laban natin sa BBCM. Ayan siya, bale dalawa sila mag-nestmate. Nabawi natin. So today, yung tatlong ibon nabawi natin. Good news, may lalaban pa natin to somehow. Kasi ano eh, bata pa na may ibon, di pa napapawalan. So pwede nating turuan. Napakaswerte nito pag ito pa yung ano, nagpanalo sa atin. Lahi ito nung Maximus natin na ikinro sa lola niya. Yun yung tatay nun. Tapos yung nanay nito ay pure na Pudjoka, The Weird ni Doc Pineda, yung ano, lahi nung solo 1 million winner sa PFC ni Doc. Young bird ang laban nun. So very promising naman yung lahi na ito. So, yun, magandang nabigyan ng pagkakataong lumaban. So, turuan natin after mga siguro, tagalan natin ang viewing nito. Tapos pagka may pares, saka ako pa ano, laban eh. Medyo kawawa naman pagka nabawi natin, tapos putulan natin ng ring para ilipat sa ibang inakay. So kung maturuan natin, di maganda. Ito mga panlaban natin guys.
kasi bago sila, di sila mababa. Eh, mga kasama nila, kumakain na. Sige, bigyan ko kayo ng magandang laban. Laban na rin natin sa old bird itong na-recover natin na ibon. Itong mag-nestmate na to. At least kahit paano mabibigyan siya ng hustisya at may lalaro natin. So kung mawala sa laro, okay lang. Mawala sa training, okay lang. Pero yung nasa loop na wala, medyo masakit para sa atin. So ayun nga, good news guys. Nawalan tayo isang ibon. Yan, nabawi natin 3. So may dalawa pang breeder na nakuha previously na taga-bagong baryo daw yung nakakuha eh. Sa susunod na mga episode guys, tingnan natin yung mga paronda ng ibon natin yan. Medyo ngayon lang tayo nagbabalik. 2 season na tayo hindi naglilipad. Although may mga panlipad tayo, di na ilalaro dahil busy tayo ngayon. Pero at least kahit paano, basta tinrabaho natin, ayan, pababawi natin. Special thanks nga pala sa nag-identify ng mga kupal na kumuha ng ibon. Ito yung pamangkin kong gwapo. Ayan, siya yung nakapag-identify nung magnanakaw. Di natin binugbog, kawawa naman yung bata. Baka balian yung bata, medyo payat yung batang kumuha rin eh. Tsaka sayang, kasama yung tita eh, naawa ko eh. Baka daw bugbugin siya ng lolo nila. Atakihin pa sa puso yung lolo pag nalaman ganun ginawa ng binatilyo. Eh kung nataon sana ng chicks yung tita, kahit dito ka na lang kumuha ng ibon, mamili ka dyan, pahiramin pa kita ng breeder. Yari tayo ay misis niyan, pero kidding aside, ay magandang balita. Kahit paano, nabawi natin yung ibon, walang nasaktan. Wala tayong magagawa, minurtidad kesa dahil naman ang makakasuhan. At least, kumbaga tabla-tablan na muna. Shoutout to sa lahat ng mga palipad ngayon, lalo na kay Sir John Snow Loft ng Bacolod. Yung mga lahi natin doon, nagpapanalo sa Bacolod. Ang dami niyang live, tapos yung mga kalaban pa isa-isa, padala-dalaw na lang sa kanya, 15 pa yung live niya. So shoutout sa iyo bro, John Snow Loft. Mamaya silipin ko yung resulta ng ninyo, karera nyo ngayon. Bulit si Lucas, Maximus Love TV. Hanggang sa muling pag-vlog natin. Siguro madadalas na ngayon.